Nag-iisip ba kayo ng negosyo pero wala kayong formal educational background sa negosyong gusto nyong simulan? Pwede nga bang magtagumpay sa ganyan? Well, panoorin natin ang success story ni Salve Paparon na isang political science and law school graduate pero ngayon ay roll-up door business owner na kasama ang kanyang partner. Let's all watch this. Halos lahat ng business establishments ay nagpapakabit ng roll-up door. Kaya naman isang businesswoman ang sinamantala ito at nagtayo ng isang roll-up door construction business. At ngayon ay aalamin natin ang kanilang sikreto sa successful na negosyo. Hi, Ms. Salve. Hi, good morning. Good morning. To start off, tell us more something about your business. Construction Services was founded in July of 2018. So, ako nagpo-focus sa back-end, tapos yung husband ko along with his brothers nagpo-focus doon sa operation. So, lahat ng paghahanap ng clients, pag-kick off ng project, biddings, contracts, tas purchasing sa akin po yan. Tapos sa kanila, sila yung mag-i-execute sa site. Anong background mo before this? Ay, ako kasi yung education ko talaga, Pol Sci and Law School. Hanggang? Opo. Kasi before, yung trabaho ko talaga is more in HR. So, yung asawa ko kasi siya, laborer ng isang freelance roll-up door na contractor. So this is where you started? Yes, opo. So what inspired you to do business? Ang asawa ko may transport business, yung akin naman employed. Tapos lang nung huli, tapos sabi niya, ba't hindi na lang tayo put up nitong roll-up door kasi may background naman na siya. Kumbaga marunong siya sa technical skills. Sabi ko, sige, aralin ko kung paano mag-market, suppliers, kung paano mag-penetrate ng clients. And then, after a month, nag-decide na ako, sige, magpo-put up tayo. Doon siya talaga nag-start. So, having said that, without any background, can you say that without any formal education about business, you can actually do business? Exactly. Kasi lahat naman ngayon na free, naaaral mo siya online. So lahat kumbaga for free, magiging resourceful ka lang. We want to know, ano yung naging struggles and challenges along the way? In 2018, nung nag-start talaga kami, ang client namin is 2 lang. So parang hindi namin siya pinocus kasi syempre, kung siya yung magiging source of income mo talaga, magugutom ka. 2 clients, sa panghinaan ka ba ng loob? Hindi, kasi ako naman noon, tuloy, kumbaga kumikita siya. The next year, sabi ko, gusto kong i-penetrate yung multinational companies kasi kapag na-focus ka lang sa homeowners, pa isa-isa, sabi ko, ma-penetrate ako ng market yung multinational companies. So, inayos lahat. Naggumawa ako ng magandang portfolio, kailangan mo yun eh. Any business tips that you would advise to our young entrepreneurs out there? Kailangan mo munang first aralin kung anong gusto mong papasukin. Aralin mo, mamahalin mo. Hindi lang pwede na, ay, gusto ko yung ganito. So, dapat aralin mo yung kung anong negosyo mong papasukin, may alam ka. Kung hindi man lahat, at least a little of everything, kumbaga alam mo. Tapos aralin mo yung market. Tsaka papasok yung puhunan. At kailangan mo talaga yung clients. So before we end, sa ating mga kanegosyo dyan, bakit ba importante ang magnegosyo? Hindi ko naman talaga inisip na maging negosyante, no? Kasi iba yung inaral ko, iba yung gusto ko sanang tahakin. Pero lang, siguro na isip naman ni Lord na kapag itong business na pinasok ko, instead na makatulong sa few, mas maraming natutulungan. Kasi family nag-i-employ ka ng family. Kaya naging negosyante ako kasi mas marami ako natutulungan. Sabi nga, nobody's perfect. Lahat tayo ay may faults and weaknesses. Ang maiging gawin ay tanggapin natin ang ating mga kahinaan, harapin ang realidad at gawin ang ating makakaya to work around these faults. Yan po ang aral na ibinahagi sa atin ni Ms. Salve Paparon. Panibagong business story at business tips na naman ang ibabahagi namin sa inyo next time, mga kanegosyo. Kaya naman, tara, negosyo tayo!